kang ano mo, ng asawa mo sa bumili ng milk tea. Kumaingay. Alam mo, dinayo pa kayong bulakan dito. Idala pa akong mag-harvest ako ng mga ang ganda ng goldfish dito. Taka dito pre, nagtitext yung asawa mo sa akin, nagtachat. Kumaingay. Papalitan natin ng Starbucks yan mamaya. Hindi muna natin. Ano, ikaw? Kasama ka ba? Ay ako pre, hindi ako magsasalita. Basta meron din akong SB. Pwede yun. Dami, ganda yung mapili na eh. Pero sa atin lang ito. Yung pambili ng milk tea, bibili ko nila goldfish. Okay ba yan? Okay. The best yun. Yun ang pinaka the best. Tama ako dyan. Yo, what's up Pishkada? Nagbabalik isang magandang araw sa inyo mga kapishkada. So ayun, kasama ko ngayon si Betas Journey. Yo! At si Is The One TV. Is the one! At si Kuya CJ. At nandito kami ngayon sa Island Aquatics. Let's go! So ayun na nga mga kapishkada, no? Andito tayo ngayon sa Malolos, Bulacan para silipin itong farm na to na kung saan talaga namang maa-amaze kayo gaya ng nakikita nyo sa ating likuran. So ayan, punong-puno ng mga concrete pond. Kasama ko uli Betas Journey at si Is The One TV, ang ating mga kaibigan na talaga namang solido rin, no? So ayun, samahan nyo ako libutin tong farm na to. Yan, ayan, nakikita nyo. So sisilipin natin mga kapishkada kung ano yung mga stocks nila dito at kung ano yung matutunghayan natin dito. At talaga nagkalat yung mga goldfish na makikita nyo rito, mga imported at saka mga show grade. Kaya ano pa hinihintay nyo? Libutin na natin. Let's go! So ito na nga mga kapishkada, no? Nandito tayo sa Island Aquatics Farm para masilayan nyo. Ayan, yung mga naggagandahang mga goldfish. Kita nyo naman. So dito makikita nyo yung mga Oranda, Rancho at mga Ryukin na mga stray ng goldfish na kung saan talaga naman nagkalat. Kita nyo mga kapishkada, silipin nyo kung gaano kagaganda. Ayan, dito sa farm na to talaga naman mag-i-enjoy kayo sa pagbisita at talaga namang mapapawaw sa dami ng mga goldfish dito. So ayan, no? Imagine niyo mga kapishkada, sa dami niyan. Ayan. Sisilipin natin kung ano pa yung mga makikita natin dito. So yun na nga mga kapishkada, no? Unang-una nagpapasalamat tayo kay Boss Randel C ng Island Aquatics, no? At pinayagan tayo makapasyal dito sa kanyang farm, no? Tapos kasama ko si Kuya CJ, ayan yung sa ating intro kanina. So pinakita ko sa inyo yung mga sample dito, gaya ng mga goldfish na makikita nyo. Pero eto nga, sasamahan tayo ni Kuya CJ para libutin to at ikutin kung ano yung mga makikita nating mga stray ng goldfish dito. Kaya handa na ba kayo? So, kay CJ, pwede ba ituro mo kami dito sa ating farm? So, yun, let's go! Ayun. Sir, dito sir, sa farm dito kay Sir, no, kay Sir Randel, bali, ano yung mga stray ng goldfish na makikita nila dito, sir? Meron kaming dito Oranda, Rancho, saka Ryukin. Ayun, mga kapishkada, no? So, ayan, halos lahat dito, ayan, mga concrete pond. So, maraming laman din yan. Tapos, mamaya may sisilipin tayo dito mga dap niya mo niya dyan. So papasama muna tayo kay CJ para libutin at silipin muna, no, yung mga stray na makikita natin dito. So dito sir, may napansin akong goldfish dito. Ito, anong klaseng strain sir? Bali ito po yung Oranda. Oranda. Tapos ito sir, ito ba yung mga molting stage pa to? Ayan, mga molting stage pa. Pwede siyang maging tricolor
pwedeng maging red, white, white. So ayun mga kapiskada, no, baka may magtatanong sa atin, sa mga viewers natin kung anong sukat nito. Sir, anong sukat ng pan na to, itong concrete pan na to? Ang sukat po niya is 3 by 2 meters. Oh, yan. Tapos yung sa malalaki is 6 by 2 meters. 6 by 2 meters. Bali ito 2 by 3 daw to mga kapiskada, at yung mga malalaking pan dayon is 6 by 2 meters yan yung sukat niyan. So ayun. Para ang tansya ko rito, mga 2 feet lang ang lalim niya. So ayan. Tapos may iikutin pa tayo doon. Pasilip namin sa inyo yung dap niya, moy niya, sir, dito, no? Magna. 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 Dap niya, tama ba, sir? Ito, dito. So, Madaling makita siya, medyo ito. Focus natin yung camera mga kapiskada kung saan nagkalat. Ayan, no? Mga moy niya to, sir, no? Magna. Magna, ito, mga magna. Dap niya, ayan. So, grabe, ang dami. Kita nyo naman mga kapiskada, oh. Yan. Dito natin, silipin natin to. Yan, oh. Kita nyo sa ating camera. Para silang mga lisaan naggalat, mga kuto. Ayan, 3 concrete pan. Yung gamit nila dito para i-culture yan. Para din ipakain sa mga goldfish. Siyempre, live foods talaga naman maganda yung benefits din yan. Yun. Tapos, matanong nyo, baka may magtanong din anong talagang diet na mga goldfish na nandito para sa mga ganyang kagaganda. Sir, ano po ba yung mga diet nito? Bali, ang diet nila is milk saka egg. Milk saka egg. Tapos gagawin lang siyang leche plan. Okay. So, mga sikretong technique na yun para dito sa ano na diet ng mga goldfish nila, no? So, ikutin pa natin banda dong side. Yan. Nakikita nyo naman mga kapiskada, no? Dumayo tayo ng from Cavite to Bulacan. Masilip lang at mapakita sa inyo kung gaano kaganda yung farm na nandito. Tapos eto sa side na to. Dito naman sir nakalagay yung mga yun, no? Ito, for feeding namin, grow out siya. For feeding, nag-grow out na goldfish. Anong strain to nandito, sir? Halo na rin to. Pero ayan, mapapansin nyo. Naglalapitan na sila dito. Ayan. May mga oranda rin ako nakikita dito. Tapos may mga parang kaliko pa, no? Tapos meron pang tricolor, ayan. Grabe. Ang ganda. So ito mga kapiskada, no? Ito yung mga strain naman ng Ryukin. So talaga namang napakaganda. Ayan, pakita natin, sir. Pwedeng i-ano natin sa ano. Focus lang natin para sa inyo. Ayan mga kapiskada, oh. Kita nyo naman yung mga goldfish nila dito at talaga namang napaka-healthy at ang gaganda. Ayan. Kahit na naglulumot yan pero solid na solid yung quality ng tubig. Ayan, kita nyo, ayan, oh. Mga healthy lahat. So ayan. Thank you kay CJ, no? Tapos kay CJ, matanong ko lang dito, matagal ka na rin ba na may-maintain dito sa ano? Sa isla. Meron dito sa goldfish farm? Matagal na rin po ako nag-update. Matagal na rin. So yun, matagal na rin daw si CJ dito, no, sa pag-maintain. So halos na rin siya yung katiwala ni Sir Randel dito para mag-manage na itong napakalaking farm. So ayan. Tapos may nakita ako dun, sir, na mga drum, no? Yung mga drum na yan, sir, para saan po ba yan? Bali, dyan ilalagay yung mga goldfish na mabibideo namin. Tapos okay. yung iba kasi yung mga side naman dito sa kabila, may mga guppies naman na nakalagay doon. So pagdating dito sa farm na to, sir, bali, paano po ba yan? Kayo na ang nag-breed or dito na lang yung pinaka parang showroom nyo? Bali merong kinukuha ng si sir ng mga breeders na makakakilala niya. Tapos bali kami yung nag-grow out ng mga nabibreed nila. Okay. So mga kapiskada, kinukuha ni Boss Randel yung parang mga fry or ano pa lang, no? Mga ilang inches pa lang. Mga nasa 1 inch. Mga 1 inch pa lang. Tapos sila na mag-grow out dito para yung pag malaki nasa kanila i-out, no? So ito gaya nito, may makikita kayo dito. Ito yung mga sample na maliliit pa lang. So ayan. Ayan. So kukuha sila ng ganyang kalalaki. Tapos and then ayun nga, yung nakita nyo kanina sa video natin na yan, i-grow out nila para yun nga, for sale na din. Tapos yung mga nakikita nyo na mga drum dito, ayan yung mga yan, napupuntahan natin mamaya. Ayan, dyan nga daw nila nilalagay yung mga goldfish na binibidyo nila para nakasegregate na. Tapos yung iba dyan, may mga gapi rin na makikita kayo dyan mamaya. Ayan, libutin pa natin dito. Ayan, mga kapiskada, silipin nyo. Kahit saan kayo tumingin, halos lahat talaga mananawa kayo sa goldfish dito. Ayan, talaga namang naglalakihan. Tapos dito, sir, anong strain naman po nandito? Bali dito halo na rin siya, merong mix na rin to. Rancho. May mga rancho.
Tas Ayan, Oranda. Grabe, ang gaganda. Maliliksi. Mga maliliksi lahat. Ayan, tingnan nga, kakapiskada. Sobrang ganda. Sa mga goldfish lover talagang mag-enjoy kayo kung sakaling mapabisita kayo dito. Siyang Ryukin. Ito pa. Ito kakaba. Ito, Ryukin to. Yung mga ibang kulay dito, ngayon ko lang nakikita sa farm na to. Halos talagang parang limited edition yung iba. Na dito mo lang makikita. Puro red white naman dito. Ito red white. Tas Parang may mga Oranda. red cap din ako nakikita dito, sir, no? Sa red cap siya. Ayun, nagtakbuhan sobrang laki. Yan. So ayan. Tapos kung sakali, sir, na may mga order pala, sir, matanong ko lang. Baka may mga gustong umorder sa atin. Paano ba ang shipping nyo? May mga gusto magpa-deliver sa parting south or north? Paano po ba yun? Bali may nag-aasikaso po na tao nun para siya po yung makikipag-usap doon sa ano. Tapos siya na po yung bahala doon sa pag-travel po ng isda. Mag-travel, yun. Pero tumatanggap din kayo ng mga booking, sir. Meron Mga delivery. naman So ayun, ayan. Tumatanggap din sila. Tapos ilalagay na lang natin yung page dito ng Island Aquatics, no, para sa mga inquiries nyo. And then yun nga, para sagot yung mga orders nyo or yung mga pa-deliver, no. So ayun. So ayan, kita nyo naman saan kayo maglililingon. Talaga namang mananawa kayo hanggang dun. Tapos yun, silipin natin doon sa dulo yung filtration na sinasabi ni Kuya CJ, no. Tara, puntahan natin. Ito pa mga piskada, no. Kita nyo naman. Yun, mga naglalaki yung Oranda. Ayan, no. May mga iba-ibang tray na halo na. May mga red cap. Ayan, no. Naglalapitan sila. Ito, tingnan nyo guys. Ito yung sinasabi ko sa inyo na mga porous, no. Ayan. So napakagandang filtration din yan para sa mga isda. Tapos ayan, dami nila. Tapos ito yung sinisetup nila Kuya CJ na bago, no, na talagang napakalaking filtration yan. So hindi pa ganun kaayos pero sinisetup pa ni Kuya CJ yan. Tapos hanggang dito sa dulo sa kabila. So paano magiging ano yan, sir? Paano magiging flow na itong filtration na to para sa mga magtatanong? Mag-setup na lang kami ng cycle para halaman para siya na yung para yung madidistribute niya na tubig sa lahat ng pond malinis na. Oo, kumbaga quality na, no. Opo. So yun, mag-set daw sila dito ng mga plants din para yung waste ng mga isda na manggagaling dito sa mga concrete pond na to at mapapadala dito sa mga filtration talagang mapipiltered na para pag binalik yan at nirelease sa lahat ng concrete pond yan talagang quality at napakalinis na ng tubig, no. So ayun, tapos yun, Kuya CJ, salamat at inikot mo kami dito. Tapos ito pa mga piskada, kala nyo tapos na yan, mga nakaabang yan, nakaset pa yan, siniseta pa yan para sa mga soon na mga ibang nila isda rito. So ang dami pa, marami pa to. So ayun nga, salamat kay Kuya CJ, ayan, at pinayagan tayo dito na makapaglibot at sinamahan tayo dito sa farm na to, no. So baka sir may gusto kang i-promote yung page doon kasi may channel din si sir, no. Anong channel mo, sir? Bali sa toy review naman po. Toy review. Pwede yan, Iyan subscribe po yung natin. link na po. Oh, yun. So, yun. Hingin natin yung link ni sir mamaya para promote din natin dito sa kanya kasi nag-vlog din niya si sir. So, yun. Salamat. So yun mga kapiskada, no, ito may nakalimutan tayo. Syempre maraming magtatanong dyan, paano ba yung pag-groom, paano ba yung mga best way sa pag-aalaga ng goldfish. Kasi nga si Kuya CJ talagang matagal na rin na sa fish keeping tsaka fish hobby. So marami na rin siyang mga natutunan. So hingilan tayo ng konting tips and advice para sa mga newbie na gusto mag-alaga ng goldfish, no. So Kuya CJ, tanong ko lang, ano ba yung pinaka mabibigay mong mga tips sa ating mga manonood dito sa Piskada na pagdating sa grooming, sa diet, tsaka yung pampaganda ng kulay ng mga goldfish? Sa pag-groom ng isda, sa pag-aalaga ng isda, importante is yung tubig niya. Maintain na good quality ng tubig dahil sa tubig nakukuha lahat ng sakit ng isda, like ng parasite. Kaya kailangan mapanatili mo yung ganda ng tubig mo. Tapos sa pagpapakain naman, nakadepende na po sa inyo kung ano yung papakain nyo. Kung gusto nyo mag-pellets, pwede naman. Kasi kami dito, ang pinapakain namin is yung steam egg. Steam egg? Opo, yung dalawang itlog siya, tapos magtitimpla ka ng gatas. Oo. Haluin mo yung tatlo.
Tapos Tapos i-steam lang. i-steam para siyang leche plan. Kasi So yun yung pinapakain namin dito. So may nakuha na naman tayong bagong idea, no? So sa pagpapakain, no, imaginein mo yung dalawang itlog na sariwa na imimix mo lang siya sa gatas, kahit powder, Sa powder milk pwede. Tapos ayun nga, steam nyo lang, na yun na rin yung ginagawa nilang diet dito sa mga goldfish, na siya naman talagang nagbibigay ng maganda, at saka kita nyo naman mga healthy mga goldfish nila, no? Tapos tanong ko lang kay CJ, no, ano pa yung mga mabibigay mong advice din sa mga gusto mag-alaga or sa mga baguhan din na, or may gusto ano ng mga panda ganito? Sa mga gustong mag-alaga ng isda, mas maganda kasi kung pag-aralan nyo muna yung isda na gusto nyong alagaan. Kasi kung mag-alaga kayo ng arwana na hindi nyo naman kabisado kung paano alagaan, sayang lang yung pera na ibibili nyo. Baga, pag-isipan nyo munang mabuti para hindi rin kawawa yung mga aalagaan nyo, kasi kung mamamatay lang din sila. So kailangan search muna kayo, syempre, bago kayo mag-alaga kung ano man yung gusto nyong alagaan. Kasi yun naman talaga yung pinaka-importante. Kasi nga, yun nga, hindi pwedeng gusto nyo nga, tapos binili nyo, tapos hindi nyo naman alam kung paano alagaan, kawawa lang naman din. So, ayun, nagpapasalamat tayo ulit kay CJ dahil sobrang busy rin itong tao na to at pinaunlakan tayo. So, sana meron kayong natutunan, no, sa mga tips and advice na nakuha nyo dito pagdating din sa grooming, saka sa mga diet. Tsaka last na lang, kuya, no, record ba talaga ang heater kapag gantong malamig, sir? Pagdating sa goldfish? Required talaga siya na maglagay ng heater. Kaso kami dito, naka-outdoor. Kumbaga, pag taglamig talaga, naglalagay na lang kami ng prevention na gamot para maiwasan yung pagkakaroon ng sakit. Then, pag umaraw naman kasi medyo gumaganda na ulit yung condition nila. Condition ng tubig. So, ayun. Kasi nga naman, pag sa ganito kalawak na farm at yung mga concrete pond, talagang patay ka sa bill nun. Pag ganito nilagay yung heater, di ba kaya? So, ayun nga. So pagka may nilalagay sila ditong solution, no, sa tubig para ma-prevent yung mga parasite at saka yung mga white spot, para hindi na magtuloy-tuloy at least pag lalo na ganito malamig. So ayun, sana may natutunan kayo at sana may nakuha kayong tip and advice dito kay CJ at yun nga dito sa channel natin. So nagpapasalamat tayo kay CJ, no. Thank you ulit. So ayun, ikot pa tayo. Let's go. So ayun mga kapiskada, no, isang pahabol lang, no. So mamaya masaksihan natin kung paano pakainin yung goldfish. Pero bago yun, syempre, kasama ko ulit si Kuya CJ at si Kuya Romy, no? So, may isa pang twist to kung bakit kasama natin si Kuya Romy. Pero bago yun, papakita ko muna sa inyo mga kapiskada, no, kung ano yung sample ng diet ng mga goldfish nila dito, kung bakit talagang napaka-healthy. So, ayan, sa nakikita nyo, ayan siya. Ayan yung sinasabi ni Kuya CJ kanina na, yun nga, imimix nyo yung egg tapos with milk powder, no? Tapos i-steam nyo. So ayun yung pinapakain nila dito. Ayun, no? Mamaya saksihan natin kung ano yung paano sila magpakain dito. Tsaka ito na aamoy ko talagang mabango, para siyang leche plan. So ayun. Sir, paano ba ang niyan para sa mga newbie na mag-prepare? Paano ginagawa yung ganyan? Sa dalawang itlog na fresh egg, babatiin lang nila yon, tapos 3 kutsarang gatas sa isang mug na tubig. Haluin. Tapos pag na-dissolve na nila yung milk, pagaluin na nila yung dalawa. Tapos haluin ulit nila, i-mix lang yung itlog saka yung gatas, saka nila i-steam. So yun, may bago na naman kayo nakuwang tip mga kapiskada, no, sa mga diet ng goldfish lover dyan. So ito, pwede nyo gawin to at subukan din, i-try, kasi talaga nakita nyo naman sa video natin na talagang napaka-healthy at saka ang lalaki ng mga goldfish nila dito. Tapos ito yung sinasabi kong twist, no, si Kuya Romy kasama natin kasi gusto ko i-promote yung kanyang ginawang formula dito na syempre sikreto rin yun. Pero ito nga, ipopromote natin. Ito yung Romac solution. Ito mga kapiskada, no, kung kayo ay namumroblema sa mga white spot at mga parasite, no, yung mga kuto sa goldfish, talaga namang ito effective. So ayan. So nasa Shopee rin to. Ito, meron pa siyang isa, yung Parasite Exterminator Romac solution din. So number 2, itong green, itong blue is number 1. So ito is mabibili niyo siya sa Shopee ng 150 pesos, tama ba kay Romy? So ayan, tanong tayo kay Romy kung para saan ba to. Kay Romy, etong kulay blue, para saan po ba to ginagamit? Yung kulay blue natin sir, yung Romac 1 na tinatawag. Romac 1, oo. Usually ginagamit natin yan sa for prevention and treatment. For prevention and treatment. Po, naglalagay po tayo dito ng every 10 days.
ng prevention. Every 10 days. So, yun. So mapapansin po ninyo sa pag-iikot po ninyo, wala po kayong makikitang parasites. Oh, mga white spot. So, yun very nga. healthy po. Napaka-healthy. Napansin ko nga rin yun kasi sa laki ng pan at naka-outdoor pa na malamig ang panahon, talaga ni isa, wala akong nakitang tumagilid o talaga namang may mga kuto at saka white spot. Dahil dito sa, ayan Romac Solution, ito yung number 1 sa mga parasite exterminator. Tapos, tanungin natin, itong number 2 kuya, yung kulay green. Yung kulay green natin sir para sa white spot at saka sa mga gill flux. Okay. Yun po. So, correction lang, ito pala yung sa mga white spot at saka mga para sa gill, ano kaya? Gill flux. Gill flux. Tapos ito yung blue for prevention, tama po ba kaya? Hindi, pwede rin treatment. Pwede rin treatment. So, ayun. At saka itong blue sir, the best yan pang quarantine ng isda. Bagong harvest po yung mga isda natin, yung fish, koi, ginagamitan po natin ng number 1. Number 1. For quarantining po. Yun. Para matanggal po lahat yung mga parasites. Yun. Kasi pag nansapispan po sila, hindi natin maiwasan, may mga parasites. May mga po. parasites. So, ayun So, napakalaking tulong nito. Romac Solution, by Kuya Romy, Ito, talaga namang tested na at kahit i-check nyo yung review sa Shopee, talaga namang sigurado kung mapapabili kayo. So, ayun, ano pa hinihintay nyo? I-grab nyo na to, Romac Solution, by Kuya Romy. Paano po ba yung kuya sa Shopee? Pwede nilang inquire doon, May mga reseller na kayo, di ba? Mayroon na po tayong distributors and resellers po sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Yun ang talagang napakalumit. Talagang ito talaga namang hindi na rin kayo na bumili kasi nga number 1 sa mga isda yan, yung mga parasite at saka yung mga white spot. Yan, yung mga punjay, So, try nyo to. Talaga naman siguradong tested na. So, ayun. Salamat kay Romy. Ito. Kay Romy na talaga namang ito yung nag-build talaga. So, ayun. Pasalamat tayo kay Romy at binigyan tayo ng tips and advice para dito sa mga kanyang mga produkto. So, ayun. Salamat po. Dagdag ko lang sir, yung number 2 natin, huwag natin gagamitin in combination with salt or any other chemical kasi nagkakaroon siya ng toxic reaction para sa mga isda po natin. So, yun, mali. Nakalagay naman po dito kaya kahit na nakasulat po dito. Yun, may description naman to, Isang reminder lang sa mga bumibili nito or nakabili na. So, huwag niyo siyang imimix ng asin. Tama po ba, kuya? Opo, sir. Opo. Kasi may reaction yan pagdating sa isda. So, meron naman din kayo mababasa rito sa likod ng mga description at saka yung mga dosage niya, So, ayun, check nyo na lang ulit sa Shopee. So, avail na kayo nito by kay Romy, Romac Solution. So, ayun, salamat po. Ayan, sisimulan na ni Kuya CJ magpakain, Tingnan natin. Ayan. Talagang gustong-gusto ng mga goldfish dito yung kanilang pagkain. So talaga namang napaka-healthy at saka malulusog. Busog-lusog. Ayan, kaya si CJ nagpapakain pa. So ayun, nalaman nyo na kung paano yung ingredients yan. Pwede nyo itry yan, So ayun. Pinutusan ka ng asawa mo sa bumili ng milk tea. Alam mo, dinayo pa kayong Bulacan dito. Hindi na pa akong mag-harvest ako ng mga ang ganda ng goldfish dito. Taka dito pre, nagtitext yung asawa mo sa akin, nagka-chat. Ikaw mainit. Papalitan natin ng Starbucks yan mamaya. Hindi mo na natin. Ano, ikaw? Kasama ka ba? Ay ako pre, hindi ako magsasalita. Basta meron din akong SB. Pwede yun. Ang dami, ganda yung papilitan Pero sa atin lang ito kaya. Yung pambili ng milk, bibili ko muna ng goldfish. Okay ba yan? Okay yun pre. Yeah? The best yun, yun ang pinaka-the best. Sige, happy naman ako. Tama ko dyan. So yun mga kabiskada, isang vlog na naman natapos ngayong araw dito sa Island Aquatics sa Malolos, Bulacan. At ayun na nga, sana patuloy kayo sumuporta at patuloy na manood sa akin channel, At kung bago ka pa lang, i-click mo na yung like, share, and subscribe at click mo na rin yung notification bell para maging updated ka sa mga bagong nating lalabas na uploads. At ayun nga, nagpapasalamat tayong muli kay Sir Randel at kay Sir Kuya JC at kay Kuya Romel sa pagpayag dito na makabisita. So ayun, abang-abang uli sa mga ganap until the next vlog. Peace! Let's go!